Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ang aking pong ibabahagi ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo 6:27. Ang sabi po dito, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Purihin po ang Panginoon. Ito po ay paalala sa ating lagi, dahil tayo po mga tao, tayo po mga nanay, kahit po tayo minsan ay nakakilala na sa Panginoon, laging nababalisa, sa panahong ito na marami ang pangangailangan, marami ang problema, pagsubok, ano man yan na kinakaharap natin sa buhay. Maaring may sakit ka o may dinaramdam ka o ano pa man, ay isa lang yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi po dito, sino sa inyo makapagpahaba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ano man yung gawin mo, ano man yung gawin natin, pag-alala do sa mga pinoproblema natin o hinaharap natin o karamdaman niya, ano man ang gawin natin sa pagkabalisa, hindi natin madadagdagan yung buhay natin kahit isang oras man lang po. So itinakdang buhay sa atin ng Panginoon, nakatakdayan po, at hindi yan madadagdagan kung tayo ay nababalisa. Sabi ko lang, sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay? Wala naman talaga. Wala man talaga makakapagpahaba ng kanyang buhay. Sabi sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa, wala. So dapat ay lalo kung ano yung pinag-aalala mo sa buhay mo, wala ka naman pwedeng magawa kung hindi ang Diyos pa rin, ang Diyos pa rin. At the end of the day, ang Diyos pa rin talaga, kasi siya lang yung nagbigay ng buhay sa atin. So kaya pinapaalala sa atin, huwag tayo mabalisa lalo doon sa pangangailangan natin kinabukasan, problema natin sa karamdaman, yung karamdaman, sakit natin. Diyos lang din ang may bigay ng buhay natin. Siya lang din ang pwedeng bumawi. Dapat alam na alam natin to. Kahit anong pagsisikap natin, kahit magmakaawa tayo, kung nakatakda ang buhay natin na kunin ng Panginoon, diba? Wala tayong magagawa dahil siya lang ang nagtakda ng buhay natin. Ngayon, kahit pag hindi pa panahon para kunin niya yan, bibigyan mo ng dahilan ng Diyos para hindi ka niya kunin ang buhay mo, Baka minsan ay marami pang ipapagawa si Lord, kaya pahabain pa niya yung buhay natin. Kaya hindi tayo dapat nag-aalala ano man yung pangangailangan natin, ano man yung problema natin, kailangan natin bukas, dapat lagi tayong payapa. Sabi po dun sa ibang verse pa dito sa Mateo, sabi nga huwag mong alalahan yung araw ng bukas. Huwag mong alalahan yung araw ng bukas. Tayo po, kaya minsan din natin nagagawa yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Lagi tayo nag-aalala. Puno tayo ng pag-aalala para sa kinabukasan. Dapat din natin naalala yun para tayo ay payapang natutulog. Ako po, matulogin. Payapa. Siguro sabi ko, kung payapa ako lagi siguro. Bakit? Talagang masarap akong matulog. Pero isa lang yung naiisip ko. Pag ipinagkatiwala mo sa Panginoon sa gabi, ay bahala na siya. Bahala na ang Panginoon lagi kong sa isip ay bahala ka na Lord sa buhay ko. At bukas, bahala ka na rin kung ano yung ibibigay mo. So pagka ganun po yung buhay natin, sabi nga yung pagkabalisa, yung stress, dumadating yan sa buhay ng tao. At hindi tayo exempted dyan. Pero kapag may alam tayong verse, kapag alam natin yung mga verse na magpapalakas sa atin katulad nito, wala naman tayong magagawa. Sabi sa verse. So bakit pa ako mag-aalala? Ibigay ko kay Lord lahat. Diba? So ganun ang ating gawin sa buhay natin. May sakit ako ngayon. Hindi ko naman kayang pagalingan ng sarili ko. Si Lord lang naman. So bakit pa ako mag-aalala? Madadagdagan lang lalo yung panghihina ko kapag ako'y nag-alala. Bahala na si Lord sa akin. Diba ganun? Ipagkatiwala natin lahat sa Kanya dahil wala namang magagawa, hindi tayo makakapagdagdag ng buhay natin kahit isang oras lang. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong paalala. Minsan pa, tunay nga, Panginoon, na dapat alam namin na ikaw lamang ang tatakda ng aming buhay at wala kami magagawa para pahabain to. So bakit kami dapat mag-alala? Hindi kami dapat mag-alala
magsalita, Panginoon. Dahil Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang nagbibigay ng buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, laging magrema sa aming buhay. Lagi, Panginoon, namin isa pamuhay, makita namin ang kabutihan mo at ang kaya mong gawin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.